sa ating pinakating. Kaya nag-series po tayo from chapter 1 hanggang sa chapter 10 na po tayo ngayong umaga ito. In the book of Joshua chapter 10, let me just give you a background, a review of what we have studied para po makaaga pa yung iba sa atin. Ang pag-iigigma po ni Joshua sa lugar ng Canaan na ipinangako ng Panginoon sa atin ay base sa mga pangako ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi sila makapangyarihang sundalo, hindi rin sila skilled na mga sundalo, at sila po ay galing lang sa pagtawag ng Panginoon sa kanila. And yet, they were winning the battle simply because they were following and they were obeying God's command. Nakita natin na nung sila'y sumuhay sa Diyos, hindi nila sinunod ang sinabi ng Panginoon, natalo sila at napahamak sila. So they begin to realize na ang Diyos ang may dala ng kanilang digmaan at hindi ang kanilang kakayanan. They also began to realize na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako because everything that He had said ay nangyayari. So ito ngayon, because of that, dito sa chapter 10, sa kabila nun, meron pa rin sila mga nagiging kahinaan at kakulangan. Wala sa lahat, halimbawa po, kung napapansin ninyo, nadaya sila ng mga taga-Gibeon. Sapagat yung mga taga-Gibeon, ang ginawa nila ay nagkunwari sila, nagaling sila sa malayo para wag lang silang sakupin ng Israel at nakipag-alay sila sa Israel, samantalang tutusin kasama sila dun sa mga isinumpa ng Panginoon na talagang tatalunin ng mga taga-Israel. But nakita natin naman na ang Panginoon hindi naman ganun kalupit. Kahit na sila'y makasalanan, kung sila'y magsisisi lang sa kanilang mga kalikuan, eh patatawarin naman sila ng Diyos ang mga kalapang ito ng Israel. And yet they didn't do that. At ito naman, ang mga taga-Israel naman, ay hindi na naman sumunod sa Panginoon, basta na lang sila nagdesisyon, hindi na naman sa Diyos. Kaya itong mga sinakayunan nila ng mga Gibeonites, pagkahuli ay naging din sa kanilang tanigilan. Let's go back to the book of Joshua chapter 10. Habang nakikipigdigma ang mga taga-Israel laban sa mga kaaway ng Panginoon, nakita nila na hindi sila matatalo. Nagtangka ang mga kaaway nila na magsama-sama para labanan sila. Kaya dito po sa Joshua chapter 10, pansinin niyo, let me just read some portion of this. I'm reading on verse 1. And now it came to pass when Adonijah, king of Jerusalem, had heard how Joshua had taken Ai and had utterly destroyed it, and as he had done unto Jericho, and her king, so he had done to Ai and her king, and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them. That they feared greatly, because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, then all of the men thereof were mighty. Wherefore, eto ginawa nila, Adonijah, king of Jerusalem, sent unto Balham, king of Hebron, and unto Piram, king of Harmon, unto Japhia, king of Lachish, and unto Deber, king of Eglon. Ito yung lahat ng mga karatidugan nila, saying, Come up unto me, and help me that we may smite Gibeon, for it had made peace with Joshua and with the children of Israel. Now, if you notice, kahit sa panahon natin ngayon, this is already happening. This is still happening. Ang bayan ng Israel, nakapaikot sa iba't ibang mga Arab countries, ay pilit na ito ay dinigiba, pilit na ito ay dinibigma. Sapagkat ang target nila ay sirain ng Israel. This is like what is happening right here. Pareho po nito. So, nagsama-sama sila, at ang kanilang target ngayon ay yung Gibeon, yung nakipag-alay sa Israel. Kahit sa panahon natin ngayon, sino bang kakampi ng Israel ay kaaway ng mga Arabs? Tandaan natin. Sino bang kakampi sa Israel ay magiging kaaway ng mga Muslim? Ano nangyayari ito sa ating panahon? Kaya nga, ito sa simula pa lang, resulta ito ng mga maling desisyon ni Joshua. Resulta ito ng hindi nilang pagsunod sa Panginoon. Kung sumunod lang sana sila sa Panginoon, doon sa panahon na yon, na sila ay inutusan ng Diyos din, wala sana magiging problema sa kanila. And verse 5, Therefore, the 5 kings of Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together and went up, and they all their hosts and encamped before Gibeon, and made war against it. Ito na, karang natigmaan.
In verse 6, the men of Gideon sent unto Joshua to come Gilgal, saying, let me just take, to cut the story short para maintindihan natin lahat. Nakiusap ngayon si Gideon, patulong sa Israel. At dahil sila ay alay ng Israel, napilitan ngayon ang mga taga-Israel na sila ay tumulong sa kanila. At alam naman natin na nangyari, hindi sila mananalo. At ito nga po, yung 5 hari nagtalo sa isang kuweba. Pero sa dami ng kanilang mga kaaway, hindi maubos yung kanilang mga kaaway na kanilang pinapatay. Merong ginawa ang Diyos. At ito gusto ko makita po ninyo na nung